Inutang ko lang yan, ha? Bubunuin ko pa yung pagbabayad niyan. At para malaman mo, huling pagbibigay ko na sa'yo ng pera yan. Ngayong araw na to, Aris. Pababayaan mo na ako, Merced. Aba, medyo malaklaking halaga rin yung 20 mil na hinihiram mo, ha, Merced? Ay, Aling Clara, alam ko kung iniisip nyo kung saan ako kukuha ng pambayad. Kung papayag ko kayo, ipaglalaba at ipagpaplansya ko kayo bilang kabayaran doon sa inuutang ko. Kung sa bagay, umuwi sa probinsya yung aming labandera. Hindi ko alam kung kailan babalik. Maghanap ako ng iba. Sige. So na nga lang ang kukunin ko. Naku, maraming salamat to, Aling Clara. Huwag mag-alala. Tutupad ako doon sa magiging usapan natin. Okay, pero ang tanong ko lang sa iyo, alam ba ni Teo yung pangungutang mo na ito, ha, Merced? Hindi ho. Kaya nga ho, pakiusap ko sana tuwing Lunes ako maglalaba at tuwing Martes naman ho ako mamamalansya. Sasalisi lang ho ako ng alis ng bahay sa oras ng pagpasok ni Teo sa trabaho. Siya. Ako naman ay madaling kausap Basta ba tutupad ka sa mga sinabi mo para hindi magkaroon ng problema? Oo, tutupad ho ako. Naku, Aling Clara, maraming salamat sa tiwalang ibinigay niyo sa akin. Talagang hindi ako po pwedeng magkamali, Bino. Si Merced yung nakita kong pumasok kanina, doon sa bahay ni Clara. Pagkatapos ng lumabas, abay aligagang-aligaga ang itsura. Umamin ka nga sa akin, Anday. Minamatyagan mo ba si Merced? Nagtataka lang kasi ako. Bakit alam mo palagi kung saan naroon at kung saan pumupunta manugang mo? Dapat lang naman, di ba? Ano bang malay natin sa mga pwedeng gawin ng babaeng yon? Gaya nga kanina. Pagkalabas kina Clara, ayun, nagmamadaling umalis. Pero hindi naman umuwi sa bahay nila. Iyon lang, binigyan mo na ng mali siya. Paano kung namalengke o kaya nag-grocery lang Si pala? Mariusip naman, Bino. Abay, naghapunan na tayo ngayon. Pero ni anino ng babaeng yon, na dating labandera ng mga hostess, doon sa beer house sa highway, hindi ko pa nakikitang dumaan. Ayan ka na naman sa mga salita mo nakakabwisit Bakit? Nawalan na tuloy ako naggalang kumain dahil dyan sa masamang tubo ng dila mo Diyan ka na nga. Bakit? Baka hindi ako makapagpigil malapirot ko yung dila mo. Totoo naman sinasabi ko, di ba? Babaeng beer house rin si Merced. At kapag babaeng beer house, malikot sa aparato. Hindi ka na nakaimik dyan. Kukontra ka pa sa sinabi ko? Hoy! Bino! Asan na yung kausap ko? Hoy! Huwag mo akong layasan! Kinakausap pa kita! Bino! Sabi ko na nga ba't hindi mo ako matitiis, Merced? Inutang ko lang yan, ha? Bubunuin ko pa yung pagbabayad niyan. At gusto kong malaman mo, huling pagbibigay ko na sa'yo ng pera yan ngayon, Aris. Ganon? Pababayaan mo na ako, Merced? Alam mo, kung meron lang akong lugar na mapupuntahan, hindi mo na ako matutuntun. Magpapakatago-tago talaga ako sa'yo. Pagod na ako sa ganitong sitwasyon. Merced, Kaya pagkatapos ng pagkikita natin to, ayoko nang makita pa yung pagmumukha mo. Tuloy natin ang pakikinig sa kasaysayan. Merced. Hoy. Merced, gising. Hoy. Tayo, nakauwi ka na pala. Naku, pasensya na. Hindi ko na malayan yung pagdating mo. Nakatulog ako dito sa mahabang bangko. Hindi ko alam. Nansya. Magpapalit lang ako ng damit. Paghain mo ako, ha? Ginutom ako sa pabalik-balik na paghahakot ng mga produkto mula sa pagawaan hanggang sa bodega ng Angel na umarikila sa van. Ibibili lang kita ng kanin at ulam sa karinderya sa labas, ha? Ha? Hindi kasi ako nakapamalengke kanina, kaya hindi ako nakapagluto.
Binigyan kita ng pamalengke kaninang umaga. Bakit hindi ka nakapagluto? Kasi, Huwag mo sabihin, naging abala ka sa mga trabahong bahay maghapon. Umalis at dumating ako, wala namang nabago sa ayos ng bahay. Tingnan mo, naisusulat ko pa nga ang pangalan ko dito sa alikabok sa mesa. eto pa rin naman yung 150 pesos na binigay mong pamalengke. Hindi ko naman ginalaw ang pera. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Ha? Yang perang yan ang kakainin ko? Pasensya ka na. Hayaan mo, hindi na mauulit ang ganitong pangyayari, Teo. Ang sa akin lang naman, ginagawa kong tungkulin ko sa pamamahay na ito. Kaya sana naman, gawin mo rin ang tungkulin mo, Merced! Ay, ayun. Yung lalaking yun. Yung nakakubli sa may poste. Yun ang lalaking sinasabi ko sa'yo na palagi ko nakikitang kausap ni Merced. Oo, may nakikita nga akong lalaking pakubli-kubli sa Oh. poste. Isa pa ha, nakikita ko ring binibigyan ng pera ni Merced ang lalaking yan. Ay, ang kapal ng mukha ng manugang mo. Dito pa sa sarili nating lugar, nagkakalat ng kanyang kataksilan. Huwag ka munang husga ng husga kay Merced. Oh, eh, bakit? Adeng. Isa pa, kung gagawa man sila ng kalokohan ng lalaking yan, tiyak na hindi dito sa lugar natin. Uy, Oh, kaya hindi ako basta-basta naniniwala sa nakikita lang ng mga mata ko. ay nako. Kapag napatunayan kong tama lahat ng kutob ko, pahihiwalayan ko siya kay Teo. Abay, hindi ako papayag na dungisan lang niya ang pagkalalaki ng anak ko. Aris, ano ba? Para mo ng awa, tigilan mo na ako. Huwag mo lang guluhin ang buhay ko. Alam kong hindi mo kayang talikuran, Merced. Hindi mo magagawang dahil hindi kaya ng konsensya mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Palayain mo na ako. Hayaan mo na ako mamuhay ng tahimik. Totoo palang lahat ang sinabi ni Inay. Tungkol sa lalaking yan nakalaguyo mo, Merced. Teo, At ang lakas din ng loob nung dito pa sa harap ng bahay ko gumawa ng kahihiyan. Teo, nagkakamali ka ng iniisip. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Tama si Merced. Hayaan mo muna kaming paliwanag. Dito ka sa kamao ko magpaliwanag. Teo, ano ba? Tama na, tigilan mo na si Aris. Hindi lalaban sa'yo ang kapatid ko. Kapatid mong lalaking ito, Merced? Oo! Hindi mo siya kalaguyo? Kambal ko si Aris, Teo. Fraternal twins kami. Sabay kaming lumuwas dito sa Maynila para nga makipagsapalaran. Para mabuhay. Doon pa lang sa terminal ng bus, nag-aiwalay na kami. Hanggang sa malaman ko na lang napasama siya sa grupo ng mga lulong sa iba't ibang klaseng bisyo sa kalsada. Pero bakit itinago mo sa amin na may kakambal ka, Merced? Ayokong madamay pa kayo sa magulong buhay na hindi na matakas-takasan ni Aris. Lalo na sa panig mo. Ayokong maging dahilan ng pagiging pagkamuhi mo sa akin yung mga kapalpakan ng kapatid ko. Kaya ba isinubo mong sarili mo sa pagkakautang ng 20,000 kay Aling Clara? Oo. Pero binigyan ko siya ng ultimatum na kung hindi pa rin siya magbabago ng landas, bahala na siya sa buhay niya. Hindi ko na kayang solusyonan ang mga problema niya. Matagal ko na rin gustong magbago.
Pero hindi ko alam kung paano tutulungan ang sarili ko. Teo, Pwede kitang makatuwang sa mga pagkakataong arkilado ang van ko. ha? Lalo na kung aabutin din ng ilang araw ang transaksyon. Pagkakatiwalaan mo ko, Teo? Ay, pasensya na kung naluko ang pagsasama niyo ni Teo. Dahil lang sa aking maling hinala at panghusga sa'yo, Merced. Naglihim din ako sa inyo. Kaya may pagkukulang din ako sa mga nangyari, Nay. Nahihiya rin ako sa magaspang na inasal ko sa'yo. Gusto kong ituwid ang lahat ng iyon. Marami pa tayong mga taong pagsasamahan. Kaya marami pa rin tayong pagkakataon na bumuo ng magagandang alaala. Mahal ko kayo, Nay. Nung maging mag-asawa na kami ni Teo, naging mahalaga na rin kayo sa akin.